Kuya, mag-ingat kayo dyan kasi nga nag-declare ng martial law. Good morning. So, pagbukas ko ng cellphone, ang dami nagchat-chat na, Ayan. Martial law pala dyan sa Korea, ingat ka. Ayun. Praying that you're okay despite the declaration of martial law. Keep safe and ingat ka. Bakit? Sabi ko, anong martial law? Tapos nag-search ako ngayon sa Google. Yan. Ayun pala yung sinasabi sa amin nung sodyang namin na balita. Ayun o. Ito. Yan. Pinapanood niya kagabi. Ayun. US had expressed grave concern about martial law. Protesters celebrate at Parliament building. Declaration of martial law was the first in South Korea in 1980. So yun. Dineclare kagabi. Kagabi lang kaya pala tinawag nila kami. Nasa loob kami ng kwarto. Tinawag kami. Akala namin parang balita lang. Siyempre, di naman naintindihan kasi Korean. So, ang dapat natin gawin dyan is magdasal, guys, na maging okay yung sitwasyon. Kaya, Kevin, martial law pala yung sinasabi niya. So, no? 3 hours lang ang matapos na. Kaya nga. 3 hours lang? Ang garo. Parang sa atin lang din. Kasi parang nagkakagulo na yung sa sa gobyerno. Dineclare ng presidente na mag-martial law dahil yung mga opposition niya na parang kontra sa kanya, opposition na ginamit niya yung martial law para masunod na yung mga militar. Kasi batas militar na ipapalit pag martial law eh. Ayun yung bumungad sa akin pagising ko na umaga. Kuya, ingat kayo dyan, may martial law. Nasa isip naman kasi natin talaga, baka mamaya magkagera. Kahapon pa naman may nagpapalipad dito ng parang jet, umiikot-ikot dyan, no? May mga bakas dyan ng mga bilog-bilog yung palipad niya. So, paisip ako ngayon, baka mamaya. Tsaka iniisip ko, guys, pag ganun, mga martial law, syempre babagsak ang ekonomiya, di ba? Yung palitan, number 1 yung palitan kasi nagtatrabaho kami dito eh. Number 1 yung palitan. Baka mamaya biglang bumagsak, di ba? Hindi natin masasabi. Kaya yun. Pag mga ganyang sitwasyon, ang magagawa lang talaga natin is magdasal. Magdasal natin na maging okay yung sitwasyon. Kasi hindi natin kontrolado. Yung mga ganyang bagay, hindi natin kontrolado. Kaya pray lang. Si Lord na ang bahala. Yan. Kape na tayo. Parang sa Pilipinas lang din. Yung balita sa Pilipinas, di ba, kay Sara Duterte. Nakakadating din yan sa amin dito sa TikTok, ganun. Pero hindi na namin iniisip na parang makikisaw-saw pa. Wala. Sabi na namin, pray na lang natin na maging okay yung Pilipinas. Pare-pares lang naman Pilipino. Ang goal lang naman is maging okay yung bansa. Sana maging kagaya ng Korea, no? Malaki sahod. Para di na kami nag-abroad. Nakakatuwa lang na may mga tao na mag-chat sa'yo, sabihin sa'yo, kuya, mag-ingat ka dyan. Kahit di mo ilala, magugulat ka lang. May mga chat sa'yo na, kuya, mag-ingat kayo dyan kasi nga nag-declare ng martial law. Ingat kayo dyan, kuya. Ganun yung mga comment nila. So, ang sarap sa pakiramdam na makatanggap ng ganun na ingat. Kasi parang ikaw mismo talaga mag-iingat ka. Kahit sa pagtatrabaho. Ganun. Mag-iingat ka. Magtrabaho. Kasi may tao nag-aalala sa'yo. Kunyari, may pamilya kami sa Pinas. Kami nandito nagtatrabaho. Masarap na na mga tanggap na gano'n na, ingat kayo dyan kahit ganun lang, paalala lang, ingat kayo dyan kasi para sa amin dito, akala nyo na nagtatrabaho lang kami na normal, normal syempre, parang nagtatrabaho kami na madali lang yung trabaho namin, pero hindi. Alam nyo, sa araw-araw na pagpasok namin sa trabaho, inisip din namin na sana maging safe kami sa pagtatrabaho dito kasi hindi namin alam yung mangyayari. Minsan
may mga trabaho kami dito na mabibigat na hindi naman namin napapakita. Kasi, syempre, on the spot nagtatrabaho kami nun. Hindi mo naman mabibidyoan. Ngayon, minsan aakit kami sa mataas. Ano pa ba? Basta yung mga parang delikado. Dito sa amin, hindi pa gaano pero sa ibang company na kala Kuya Astro, kala Kuya Jay sa Laser, mukha lang normal yun. Mukha lang normal na kasi lagi nilang ginagawa. Pero, delikado. May mas maraming trabaho dito na delikado. Kaya, ang sarap na makabasa ng mga ganyang message na ingat. Kahit yung normal na araw, kunyari may pamilya kayo dito sa Korea, sabihin nyo, ingat kayo dyan. Kasi kami dito sa Korea, lagi namin pinagpa-pray na, Lord, ingatan mo yung pamilya ko sa Pinas. Yun. Kahit di namin sinasabi, pero pinagpa-pray namin. Yun. Pag napanood nyo tong vlog, kunyari may mga pamilya kayo sa abroad, yun, pag-pray nyo, tapos sabihin nyo, ingat. Kasi yung laking bagay nun, guys. Pag nabasa namin yun, ingat tayo. Yan. Minsan, naaawa ako sa mga yung mga nag-abroad. Tapos, yung mga tao sa Pinas, kunyari, malapit na yung araw ng sahod, tapos kinachat na sila, wala pa ba kayong sahod? Kasi may mga babayaran na mga ganun. Tapos yung mga nagtatrabaho di sa abroad na stress na. Kasi, wala pang pambayad. Hindi nila alam, pati kami na-stress. Nambaga, yung parang mas na-stress pa yung sa Pilipinas. Iniisip nila yung mga babayaran, yung mga kailangan ng pera dahil sa ganito. Hindi mo na nila isipin yung mga tao nagtatrabaho dito. Sa Pinas, kung makahingi, akala mo may patago. Ganun. Yung mga kasama ko dito na iba ganun. Kaya, unahin natin na yung parang kamustahin muna yung mga pamilya natin kung okay ba sila. Kasi number one, kung hindi sila okay, paano sila makakapagtrabaho, di ba? Kung may mangyari man sa kanila, paano sila makakapagpadala sa inyo? Kaya, huwag niyong isipin yung yung pera na, yung mga problema na, yung mga babayaran ganito, yung mga kailangang unahin, mga ganun, mga about sa, basta mga babayad-bayaran. Nakakalimutan na natin yung mga mahal natin sa buhay na mag-ingat, sabihan natin ang mag-ingat, palakasin natin yung loob nila sa pagtatrabaho, kasi di nyo alam yung sitwasyon namin dito. Minsan napapanghinaan din kami, na homesick, mahumuhugot na lang kami ng lakas ng loob sa pamilya namin sa Pinas, di ba? Iniisip nyo dapat yun, hindi yung puro pera, hindi puro kailan kaya magpapadala si kailan kaya yung pera na wala pa ka, tapos magchat-chat yung iba na kailangan na yung pera kailangan na, di ba? Doon na-stress yung mga OFW, guys, sa mga ganyan, sa mga simpleng paghingi ng pera. Nakaka-stress yan. Pag-pray nyo yung mga pamilya nyo na nasa abroad, na mag-ingat sa trabaho, na walang masamang mangyari, ganun. Kasi doon nang nagagaling yung source natin dun sa nagtatrabaho sa abroad. Kung may pamilya man kayo sa abroad, number one, huwag nyo kakalimutan yun, kasi sila sa kanila tayo kumukuha. Kung mangyari man na may nangyaring masama, di ba? Problema, tsaka tayo makakaalala na, Lord, ingatan nyo. Ganun tayo, tsaka tayo tumatawag kay Lord pagka may mga problema na nangyayari. Basta huwag nyo kakalimutan yung paalala lagi. Ingat kayo, ingat, ganun. Ingat kayo, bro, kunyari asawa nyo, ingat. Huwag nyo intindihin yung mababayaran naman yan, mga ganun. Paalala nyo lagi. Kunyari madelay man ng mga bayarin, may mga babayaran. Kunyari, kung delay man yung sahod, kagaya sa amin, di ba? Paalala nyo lang na, okay lang yan, mababayaran naman natin yan, basta ingat ka dyan. Ganun, napakasarap sa pakiramdam nun, guys. Yung mga tao dito sa Korea, o kunyari sa ibang bansa, sarap. Kasi kami naman, ganun din, iniisip din namin yung mga babayaran sa Pinas, kaya kami nagtatrabaho dito. Ganun. Kaya guys, ayun, binabasa ko nga yung mga ingat. Lagi sasabihin yun. Ito yung trabaho natin ngayon. Nagde-demolish. Time check 5:53. Yun. Nagsarado na kami ng company. Naiwanan ko lang yung notebook ko. Ito yung pinaka-importante. Sulatan natin ng thoughts. ng mga idea to So, tingnan nyo naman kung gaano nakadilim.
5:53 pa lang, diba? Nakapanibago, diba? Kakapost ko lang ng vlog ko na ano yan, tinitingnan ko. Yung release. Yun o. Yan. Ngayon ko lang yung pinost guys ngayong araw. So, ang dami nagko-comment. Haba ng comment. Kasi dito yung parang nagre-reklamo guys. Ito nga yung hindi ko ma-post-post. Yung iba akala nila ngayon ko lang ito na-post. Ito, di ba sabi mo sa mga live mo, you found the reason bakit ka tapos walang OT, it's because may time ka kay God para mag-worship, tapos ngayon magre-reklamo ka ulit. So yun, yung vlog na to, dati pa to, March pa to, wala pa ngang wild dogs nito eh. Hindi ko pa nakikilala yung wild dogs nito guys. Kaya matagal na tong vlog na to. Ngayon ko lang siya na vlog. Ay, ngayon ko lang siya pinost, in-edit ko. Dapat buburahin ko kasi nga puro reklamo eh. Parang red flag siya eh. Pero ayun yung tunay, ayun yung totoo nararamdaman eh. Ayun yung gusto kong sabihin sa vlog na yun eh. Na parang gusto kong i-share para alam nila yung katotohanan. Pag nag-abroad ka, hindi, wala, ganun, hindi ka nakokontento. Totoo yun guys. Diba? So ayun yung ano, ayun yung ayun ang mangyayari pag dinodocument mo yung life mo. Syempre dapat totoo ka dun sa sinasabi mo, kung ano talaga yung nararanasan mo. Hindi yung ipipilter mo. Pinipili mo lang kung ano yung punopost mo. Kung ano yung nararanasan ko, ayun. Pero dati pa yun. I-upload ko mamaya yung ano nun, resolution, yung kasagutan. Guys, yung kasagutan nun, i-upload ko. Nandito na yun, na-edit ko na yung vlog na yun. Ito siya. Ay, hindi siya. Ito yung release. Nandito siya, nandito. Yan, ito na yung kasagutan. Sipin nyo, Boy of W, episode 96. Tapos November pa to. Ay, neto lang yan, November 23. March pa yun ha. Tapos ngayon lang ano, di ba? Antayin na lang yan. Si Snoopy maingay na. So, yun lang. Antay lang tayo ng 5:59 bago tayo pumunta ng Gisox. Thank you for sharing this reality ng Boy of the na di nakikita at na-appreciate ng iba. At your lowest, maka-question mo talaga yung plan ni Lord for you. But when you fully learn to believe, trust and surrender to His will, everything falls into its place. Happy for you, you found your purpose. Keep inspiring us. Salamat sa pagpasaya sa amin kasamang Wild Dogs. Uy, dito, naintindihan niya. Alam niya to. Alam niya na nakita niya yung date niya na matagal na. Ito, Vince, pwede ba tumahimik ka muna? May percent ka. Oh, diba? Sun location. Ayun yung mga comment. Yung iba nakaka-relate sila. Siguro tinapos sila yung OT. Or alam talaga nila yung ano, kalagayan ko dito. Or alam nila yung ano, kung ano na nangyayari sa akin ngayon. Dati pa kasing vlog yun. Ngayon ko lang isipin yung March pa yun. Yanong date na ngayon, December na. Mamaya post natin yung resolution. Yung sagot, ang kasagutan. Diba? Kain muna kayo guys ng ano, lemon oh. Ay, lemon. Orangey. Ayan. Let's go. 6:01. Pwede na natin puntahan si Snoop at mag-walking. Snoop Dogg, Snoop Dogg, ha? Tara. Op, teka lang. Ay, napakakulit. Ayaw pa matanggal. Ayaw maano ng kamay ko. Ang tigas ng kamay, pati yung kamay ko na ano sa lamig. Parang hindi mo makontrol na maayos. Kasi lamig. Tara, Snoop, let's go. Palit. Simula nung nag-vlog tayo kasama ng Wild Dogs nung Sabado, hindi pa sila pumupunta ngayon dito sa amin. Miyerkules na. Pangatlong araw na nila. Ewan ko kung linggo ko nandito sila eh. Ay, nung linggo nandito. Lunes, Martes, Miyerkules wala. Ganyan lang ang buhay namin ni Snoopy pag may pasok. Pupunta siya sa may damo dito. Tingnan nyo. Alam ko na yung routine yan eh. May pupuntahan siyang damo dito, tapos kakainin niya. Hindi ko alam kung buhay pa yung damo na yun. Ayun, aamuin niya, tapos kakainin niya. Yan, yung damo na yan. Kinakain ng Wild Dogs yan eh. Sila Peanut. Si Peanut di ko nakita. Si Panda ang mahilig kumain yan. Tsaka si Snow. Anong date na ngayon? December 3. Ay, December 4. Wala pa kaming ticket. Ay, go. May mga sikasuhin pa kasi dito, like microchip ni Snoop Dogg. Kaya parang hindi kami uuwi. Alam mo yun? Pero gusto kong umuwi ngayon katapusan. Nagpaalam na nga ako eh. Pero sabi ko kasi sa isip ko, this week pag wala pang sahod, nari hanggang Friday, sasabihin ko hindi na lang ako uuwi. Kasi
Sabi ko, paano ako bibili ng ticket eh, wala pa yung sahod, sobrang delay. Kumbaga may reason na ako. Pero ayoko, gusto ko talaga umuwi. Kaso parang idadahilan ko yun na para sa susunod hindi na i-delay. Kasi nakaka-apekto talaga siya, guys. Yan, ang baba na nga ng sahod namin, guys. Diba? Ayun na kayo reklamo ko na nakaraan sa vlog. Okay na ako doon, naka-survive na ako doon, natanggap ko na yun. Tapos ngayon naman, grabe. Laging delay. Nung nakaraan, adjust na binigay. 25 sahod namin. Sa sahod na naman. Parang ganun, nagpapatong-patong. Grabe guys, halos magdadalawang buwan. Isipin nyo yun. Pero hindi ako nagre-reklamo. Parang sinasabi ko na sa live, wala pa nga, delay pa. Darin eh. Ganun lang. Kasi tanggap ko na yun. Parang tinatanggap ko na lang. Bahala na si Lord. Ganun. Diba? Wala eh. Wala tayong magagawa. Di naman natin kontrolado yung sitwasyon. Pero nga, pag hindi pa binigay ngayong week, sabihin ko na hindi na kami uuwi. Kasi nga, paano makakauwi? Walang pambili ng ticket. Kung meron man ngayon, napakamahal na. Grabe. Ako pa lang, nasa 30,000 na. Eh paano pagka magtaas pa, nasa 35? 35 to 40. Kasi holiday guys, epic kasi. Dati ang pamasahe ko lang, 20,000, balikan na. So ngayon, holiday. Tapos, bibili ka ng ticket biglaan. Ay, mahal na talaga. Tapos kasama pa si Snoopy. Ah, 'di ba? Kung magkano pa 'yan, di pa natin alam. Pero sana naniniwala ako sa plano ni Lord. Pagka pagkakagustuhan ni Lord na mangyari yan eh. Dati kasi guys, naniniwala ko eh, nakadepende ako lagi sa plano ko ganito. Pero this year, lahat ng plano ko hindi nangyari. Halos lahat. Lahat pala. Ay, halos lahat, guys. Dami kong plano, sobra. Kukuha kami ng ganito. Papagawa yung ganito. Gaganto-ganto. Sobra. Walang nangyari. Basta, galing. Ang galing yun. Wala nang nangyari. Ang galing. Basta, ang galing. Wala talaga nangyari. Walang nangyari sa plano ko. Ang galing. Ang galing, wala na nga nangyari. Tapos ang galing pa, no? Pag hindi pa time ni Lord. Diba? So yun guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Medyo mahaba na to. See you next vlog. Ingat. Siguro ang title ng vlog na to is Ingat. Martial law in Ingat. So ayan. See you next vlog. Comment nyo lang guys kung may mga tanong kayo dito sa vlog ko. Para dito na tayo mag-uusap-usap. Parang ito na yung live. Nandito ako sumasagot ng mga tanong. Hindi nga lang siya live. Ayan. So ayan. Bye-bye. See you next vlog. Snoop, bye-bye ka na sa kanila. Busy pa si Snoop eh. Bye-bye ka na. Bye. Snoop. 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 Ayaw. Tara na. Snoop. Bye-bye. Bye-bye na. Snoop. Bye-bye.